Nag-damage control na pala itong butihing Yusek Claire Castro mga ka-clear dito sa live niya na ito patungkol sa kanyang fake news na sinabi niya na si Pangulong Duterte ay dadalhin muna sa isang local court o isang Dutch court doon sa Netherlands bago ilipat sa ICC para daw masigurado o makonfirm na yung warrant of arrest ay valid. Sunog na sunog kasi siya. Kaya ngayon ko lang napansin to mga ka-clear na nag-damage control na pala siya dito ng isa pang chismis na naman ang kanyang ginamit. Ay naku naman, puro intriga, puro chismis na lang ba ang maririnig natin dito kay Yusek Claire Castro. Pero bago yan, balikan nga muna natin itong press briefing niya. Ay hindi, ito pala. Balikan muna natin itong stand niya nung hindi pa siya Yusek, tungkol sa Competent Judicial Authority o kung saan siya dadalhin na pag naaresto na si Pangulong Duterte. O eto, puntahan natin dito ha. Play. I-implement. I-issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Sa local court daw saan? Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Okay. Saan, Attorney Claire, yung local court? Maliwanag ang tanong. Saan, attorney, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito. Sa Pilipinas. Okay. Ngayon, nag-iba siya ng stand dito sa press briefing. Eto. Tingnan natin. Hi, Yusek. Good morning. Good morning pa. Ma'am, following the arrest lang, para at least alam lang namin kung ano yung process. Pagdating niya po doon sa The Hague, ano po yung magiging proseso doon? Can you walk through us the process po? Sa aking pagkakaalam, dadali muna sa isang local court. Maliwanag ha. Sa kanyang pagkakaalam, dadalhin sa local court. At doon titignan, alamin kung tama ba yung proseso ng pag-arrest. So doon sa naunang video, sabi niya, local court ng Pilipinas. Pangalawa, local court na ng Netherlands. Sa isang Dutch court dadalhin si Pangulong Duterte para tignan kung valid yung kanyang pagkakaaresto. Unang tanong, anong paniniwalaan nyo sa dalawang statement ni Claire Castro? Yung nauna ang fake news o ito ang fake news? Kung ang paniniwalaan nyo ay yung nauna, niloloko na kayo ni Claire Castro noon pa. Kasi dito, sinabi niya na local court ng Netherlands dadalhin si Pangulong Duterte. So what changed? So, mamili kayo, mga ka-clear. Kung ano ba ang paniniwalaan nyo? Kung ano ba ang fake news sa dalawang to? Either sa dalawa, may fake news dito. May maling impormasyon na pinakalat. Ang tanong, bakit yung nauna na statement niya ay dito sa Pilipinas dadalhin si Pangulong Duterte as Competent Judicial Authority, pero dito sa press con ay ang sabi niya ay doon na sa local court sa Netherlands. So eto, guys, talagang hindi ko alam kung yung mga ka-clear dito pa lang sa dalawang statement na to ay pagpatuloy pa rin ang paniniwala nila dito sa kanilang Attorney Clear. Kung naniniwala pa rin kayo na tama o parehong tama itong sinasabi ni Attorney Clear, bakit dito sa susunod na video ay bakit tila nag-damage control na siya. Pero yung damage control niya, sabi ko nga kanina, galing sa chismis. Pero bago yan, gusto ko munang mag-shoutout sa ating mga members para sa pagbibigay sa atin ng extra income. So eto, shoutout kay Janela Jones, Teresa Ranz, Russell's Dad, Boboy Castro, Reinhard D, at Jerome Chua. Maraming salamat sa pagkain sa Oblo. Baka kasi matawag na tayo sa Tricom at doon mauoblo tayo, guys. So, magpa-member na kayo para naman kahit papaano meron tayong pangkain sa Oblo. Kahit papaano meron tayong extra income. Anyway, punta tayo dito
sa sinasabi kong damage control niya. Kanina ko lang napansin to kasi binalikan ko talaga O eto. Dapat hindi nyo nga ginagamit yan. So dito, tinatakil niya yung Article 59. Nandito yung Competent Judicial Authority. Yan yung pinag-uusapan dito Competent Judicial Authority. Meron siyang babanggitin dito na nilihis niya tayo na naman. Nilihis niya na naman ang mga Pilipino. Pakinggan yung mabuti to. Diba? And a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority. Ano ang ibig sabihin ng promptly ulit? Agad-agad. Dito sa Competent Judicial Authority, dadalhin yung inaresto. So, ang sabi niya, bakit nyo kasi ginagamit itong Article 59? Hindi naman na tayo member. So, either way daw, bahala na kung sino ang mag-i-interpret nito. Sige, tignan natin. In the custodial state which shall determine in accordance. Paano hindi Ang liwaliwanag naman dito custodial state Tapos ito ay mekos-mekos talaga niya. At talagang may babanggitin siya, guys. Tignan nyo. nga tayo member? Hindi That's the na tayo question. member. So kaya doon, sinasabi nila na baka mga kaklira, O baka eto na naman yung mga hindi maliwanag na paliwanag. Akala ko ba clear ito? Bakit baka? Hindi sigurado. first time kasi to. Oh. Since hindi tayo member, Hmm. di ba? Saan to a-apply? O saan daw a-apply to? Mamili ka na lang kung saan a-apply. Saan to? Kahit saan a-apply yan, custodial state Custodial state Either to ha. O either na ngayon. Either hindi a-apply to kasi hindi tayo non-member. Hindi a-apply ito ng Tingala siya sa naging dado siya, tingala siya sa taas. ng ICC Oh, or i-apply to pero sa local court ng Netherlands. inulit na naman niya dito. Sa local court daw ng Netherlands. Pero tignan nyo kung paano niya babaliin dito. Ito yung sinasabi kong damage control. Either way yan. So paano nila i-apply to? Nagpo-post-post siya dito, ang tagal niya magsalita. Nag-iisip. The problem with this mga ka-clear, hindi kasi to yung ating ginamit. Hindi daw ito yung ginamit. Yung RA 9851. Primarily, ang ginamit natin yung RA 9851 kung saan sila Pero 'di ba doon sa RA 9851 ay sinabi pa rin doon na dadalhin siya sa isang local court. Dadalhin sa isang competent judicial authority. Dinala ba? Hindi. Ang palusot nila, yung DOJ daw ang naging competent judicial authority, which is basag na basag siya kasi nga yung DOJ ay hindi naman competent judicial authority. Dahil ano ba yung mga competent judicial authorities? Sila yung mga korte, yung mga hukom. Sila yung may kapangyarihan mag-determine kung yung valid ba yung arrest o hindi. Hindi yung trabaho ng DOJ dahil sila ay nasa executive. Basag na naman siya dito. sabi ko sa inyo that the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. O, pakita ko ulit Oo, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Eto na yung damage control. Ito yung sinasabi ng competent judicial authority. Okay? Pero ayon daw sa ICC. Ayon daw sa ICC. Daw, hindi na naman sigurado. Daw na naman. Chismis na naman. Ito na may makaklear Wala kasi ditong explanation. Paano nagiging clear ba kung puro daw, hindi sigurado, baka, siguro? Diba? Dapat i-clear mo, dapat sigurado. Eto na, makinig. But according to the ICC, According to the ICC, competent judicial authority competent judicial authority ay ano? includes Includes, kasali daw Ministry of Justice. Ministry of Justice. Ulitin nga natin. Explanation. But according to the ICC, According to the ICC competent judicial authority includes Ministry of Justice. Damage control. Di ba? Sinabi niya na dadalhin sa local court ng Netherlands. Pero, meron na siyang panti-twist dito. Sinabi niya na, pero na ako narinig na chismis. Baka
Kasi walang explanation. Baka lang naman. Baka. Take note baka. Ang sinasabi kasi ng ICC ay kinukonsider daw ng ICC na yung Ministry of Justice ay competent judicial authority. Mamaya tingnan natin kung kinukonsider ba ng gobyerno ng Netherlands na yung Ministry of Justice ay isang competent judicial authority o nire-recognize ba ng ICC yung competent judicial authority ay Ministry of Justice. So it's up to them how to interpret that. Oh, it's up to them how to interpret that. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. You see how she twisted? Pero yun yung sabi, pagkakasabi. Yun yung sabi. Yun yung pagkakasabi. Baka naman pwede kang magbigay ng documents. Kung saan mo nabasa yan. Hindi yung puro baka. Hindi yung puro daw. Baka naman gusto mong liwanagin kung saan mo nabasa yan o saan kanino mo narinig yan. Baka sa Rappler na naman. Sabi sa amin. Okay? Pero sabi ko nga, dito, hindi naman dito nag-rely ang ating gobyerno. Nag-rely sila, ulitin natin. Kaya mapapansin nyo, di ba? Sinabi ko kanina, he was not extradited. He was surrendered. Okay? He was surrendered. So he was surrendered. Pero doon sa hearing ni Amy Marcos, ang definition daw ng surrender ay kung yung tao ay mismong nag-surrender. Pumunta sa'yo, nag-surrender, sinabmit niya yung sarili niya. At yung pangalawa ay yung foreigner na isosurrender mo doon sa bansa kung saan siya citizen. So, saan papasok doon si Pangulong Duterte na nasurrender? Hindi naman siya foreigner. Hindi naman niya sinuko yung sarili niya. So, hindi surrender. Tama? So, this is the bigger question. Let's see this. Tinanong ko si ChatGPT. Where are you? Eto. Is the Dutch Ministry of Justice can be a competent judicial authority? Ano sagot? No. No. The Dutch Ministry of Justice is not a competent judicial authority in the sense of being a court or tribunal that makes independent legal decisions. So, saan mo nabasa Jose Claire Castro na yung Dutch Ministry ay isang competent judicial authority? Mismo ng gobyerno ng Netherlands ay sinasabi na ang Dutch Ministry of Justice ay hindi competent judicial authority. The ministry is a part of the executive branch of the government and is responsible for justice policy, legislation, and functioning of the judiciary, but it does not itself act as a judicial authority. Mismong gobyerno ng Netherlands ang nagsasabi na hindi siya mag-a-act as judicial authority. Ito, however, in some legal contexts, example, European arrest warrants, mutual legal assistance, or extradition request, certain departments within the ministry may be designated as a competent authority for administrative or procedural matters such as processing legal requests, but it does not make it a judicial authority in the sense of a court or a judge. Hindi daw hukom o korte ang Ministry of Justice. Pwede daw tumulong sila sa mga administrative or procedural matters lang. Hindi sila nagde-decide na yung warrant of arrest ay valid o hindi. Assistant lang ang ginagawa nila sa administrative and procedural matters such as proceedings of legal request. Ngayon, ang sabi niya, narinig daw niya na yung ICC ay nire-recognize yung Dutch Ministry of Justice bilang competent judicial authority. Kaya yan yung tanong ko. Does ICC recognize the Dutch Ministry of Justice as a competent judicial authority?
Maliwanag ang sabi. Anong sabi? No. The International Criminal Court or ICC does not recognize the Dutch Ministry of Justice as a competent judicial authority because the ministry is part of the executive branch, not judiciary. Napakaliwanag na mismong ICC ay hindi niya sinasabi na nire-recognize ang Dutch Ministry of Justice as a competent judicial authority. So saan mo nakuha yung idea mo na yung ICC ay nire-recognize na part ng competent judicial authority ang Dutch Ministry of Justice? Guys, ang Ministry of Justice kasi dito kasi sa Europe, ito ay yung Department of Justice din nila. Bihira kasing gamitin nila yung mga branches ng government nila na department, hindi katulad sa Pilipinas. At sa Pilipinas, Department of Justice. Dito sa Europe, Ministry of Justice. Yung Department of Transportation natin, dito sa Europe, ano sabi? Ministry of Transportation. Yung PCO, dyan sa Pilipinas, dito ay Ministry of Information. So, napakaliwanag dito guys, na pinagloloko talaga tayo ni Claire Castro. Yung ministry is a part of the executive branch kagaya ng DOJ na sa Pilipinas na parte siya ng executive branch, hindi siya judiciary. The ICC typically interacts with judicial authorities such as courts, judges, and prosecutors rather than government ministries or government departments to. Diba? Ang liwanag oh. Yung judicial authorities daw ay courts, judges, and prosecutors. So saan nakuha ni Claire Castro? Ito, nagda-damage control na lang siya kasi sunog na sunog siya. Dito sa pagsasabi niya na dadalhin daw si Pangulong Duterte muna sa isang local court para doon i-assess kung valid ba yung arrest o hindi. Para mailusot niya, sinabi sa amin na yung ICC ay nire-recognize yung Dutch Ministry of Justice bilang competent judicial authority, which is hindi naman. Kasi nga yung Dutch Ministry of Justice doon sa Netherlands ay ay part din ng executive branch, not judiciary. Ayan ang liwanag. Kagi. Tuloy natin to. The ICC typically interacts with judicial authorities such as court, judges, and prosecutors rather than government ministries. However, the Dutch Ministry of Justice may act as competent national authority. Iba yung national authority kaysa sa judicial authority. Para saan? For administrative cooperation such as handling requests related to extradition, legal assistance, or enforcement of ICC decisions under the Rome Statute. Ito, but this does not grant it the status as a judicial authority in ICC proceedings. Apakaliwanag. Pina-explain ko pa ito ng Tagalog. Pero the same din naman yung ano niya. So, kayong mga ka-clear, mamili kayo kung alin ang fake news dito. Yung una niyang sinabi na sa local court ng Pilipinas, yung pangalawa niyang sinabi na sa Dutch local court dadalhin, o ito, isa pang fake news, isang damage control na ang sabi niya ay dadalhin sa Ministry of Justice. Saan mo nabasa yan, Attorney Claire? Na yung Ministry of Justice ng Netherlands ay isang competent judicial authority. Ang liwaliwanag na yung Ministry of Justice ay katumbas yan ng Department of Justice natin dyan sa Pilipinas na sila ay part ng Executive Department. Hindi ko alam kung paano ito i-assess ng mga patuloy pa rin na nakikinig at naniniwala kay Claire Castro. Guys, pinaglololoko kayo. Again, ulitin natin. Nung una, ang sabi niya sa Pilipinas. Nung nag-press con, ang sabi niya doon sa Dutch local court. Nag-vlog siya. Kakasabi lang niya na sa local courts ng Netherlands, pero meron siyang damage control. Sinabi niya na sa ministry
ay yung Ministry of Justice daw ay ina-acknowledge or nire-recognize ng ICC bilang isang competent judicial authority, which is false. Kasi yung Ministry of Justice sa Netherlands ay part ng executive branch at hindi judiciary. Kung naniniwala pa rin kayo dito, pabago-bago ang kanyang sinasabi at talaga namang kiss ass pa rin kayo sa kanya, yes ma'am pa rin kayo sa kanya, aba, i-assess nyo na yung mga sarili ninyo. Baka kasi kayo yung tinatawag niyang mga kulto.